92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan, ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ko ngayong Martes na gabing ito hanggang 12 midnight pa tayo. At shout out sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon, mga masisipag nating driver, mga pasahero na pauwi galing sa trabaho at yung magsisimula pa lang ng kanilang trabaho ngayong oras na ito. Kayo po ay mag-iingat at sa lahat ng nagmamaneho, dahan-dahan lang. Slowly but surely. Ay, ang sarap. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag safe kang nakakarating sa pupuntahan mo. At sa lahat ng ating mga bus terminals. At hindi lang dyan, pati ang ating mga masisipag na vendors sa lahat ng wet markets natin, mga convenience stores, mga security guard na mga nagogwapuhang bit-bit ang kanilang mga batuta, oo, 'di ba? Especially yung mga security guards dito sa The Ignacio Place na napakagwapo na, napakabait pa. At sa lahat ng team bahay na ka-vibes nating nakahiga at nakikinig ngayon. At hindi ko rin makakalimutan araw-araw o gabi-gabi ang ating mga ka-vibes at baby kong OFW. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, tayo ay live din dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ayan, andyan si Boss Noy, Gloria Constantino, Adrian Sabroso, Neil Bryan, Bernard TV, watching from Almonte Extension, Cotabato City, Mary Delay, Daniel Yap, William Mortel. Kamusta ang inyong araw? Naku, ang daming mga balita na nangyayari sa ibang bansa. Ang tanging maitutulong lang natin sa kanila is magdasal. Sabi nga nila, napaka-powerful ng prayers. At yun lang yung pwede nating maibigay sa kanila ngayon. At ito na nga, para naman mag-light kahit papano ang inyong araw, ang inyong gabi sa buong araw na pagtatrabaho. Ito, paiinitin natin yan. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo DJ Main. Itago mo na lang ako sa pangalang Lara. Isa ako sa mga tahimik mong tagapakinig tuwing gabi. Yung tipong hindi nagpaparamdam pero laging nakikinig at laging nag-iinit sa mga kwento mo. Kaya eto na, ngayong gabi gusto ko na rin maglabas ng init at sekreto. Napakinggan ko nga pala yung kwentong binasa mo tungkol sa late night office activity ng letter sender. Legendary yung pagtakip sa CCTV gamit ang post-it, ha? Narito ang aking kwento, DJ Main. Meron akong obsession sa isang lalaking halos gabi-gabi kong pinapantasya. Matangkad siya, chinito, at maputi. Laging malinis ang gupit at may boses na parang bumubulong diretso sa kaluluwa ko tuwing nagsasalita siya. Ang mga mata niya seryoso pero may lalim.
Laging naka-slacks, long sleeves, minsan naka-collar shirt. Pero kahit ganon, sa isip ko, unti-unti ko siyang hinuhubaran. Ang lakas ng dating niya sa akin lalo kapag naglalaro siya ng basketball. Lalo siyang gumagwapo kapag hinuhubad niya ang kanyang jersey. Halos malaglag ang underwear ko sa mga ngiti niya. Parang gusto kong mapaluhod. Pero hindi para magdasal. Inaamin ko, DJ Maine, minsan ini-imagine ko na lang kung paano siya umungol. Ini-imagine kong marinig ang boses niyang habang ginugulo ko ang kanyang moralidad. Hanggang sa isang gabi, bago ako matulog ay naglaro ang aking imagination. Inimagine ko na nanonood ako ng isang game niya. Pagkatapos ng laro ay dinala niya ako sa locker room at doon ay naganap ang hindi dapat. Niyakap ko daw siya ng mahigpit at pagkatapos ay nag-init ako hanggang sa hindi ko namalayan na unti-unti na palang bumababa ang kamay ko sa parte na hindi ko dapat mahawakan. Sa tuwing ini-imagine ko siya ay umaagos ang batis ng aking tuyong kabukiran. Pero kontento na ako sa ganitong setup, DJ Maine. Dahil sa imagination ko lang nagiging kami. Dahil ang lalaking matagal ko nang pinapantasya, ang lalaking gustong-gusto kong patungan sa kama, ay isang taong simbahan. Ano ba to, DJ Maine? Kasalanan ba ang magmahal sa isang lalaking hindi ko dapat mahalin? Ipagtatapat ko ba sa kanya ang nararamdaman ko? Tulungan mo ko, DJ Maine. I need your advice. From Lara, ang makasalanang umiibig sa banal. Napaka-intense naman nun, Lara. Talaga naman habang binabasa ko ang iyong confession, talaga namang naglalaro din ang imagination ko. I'm sure lahat ng nakikinig ngayon, alam na nila kung sino ang tinutukoy mo at ano yung mga ginagawa ninyo doon sa imagination mo. Ano nga ba ang dapat gawin ni Lara? Mali ba ang magnasa sa isang taong hindi nararapat para sa kanya? Ano ba ang pwede mong i-advise kay Lara? Kaya naman i-comment nyo na yan dito sa ating YouTube livestream 92.3 FM Radio Manila. Hi Kenny Lasso, good evening sa'yo. Hi para sa'yo, Lara. Natahimik lang na tagapakinig, pero ngayong gabi pinasabog mo ang gabi ko sa kwento mong napakainit. Halo-halong emosyon itong confession mo. May about moralidad, pagnanasa, may puso at katawan, at pananampalataya. Likas naman sa ating mga tao talaga ang mangarap, magnasa at magmahal. Kahit pa sa mga taong tila hindi natin dapat mahalin. Yan yung nararamdaman natin . Hindi mo naman matuturuan kung ano yung nararamdaman mo. Pero pwede mo itong itama. Ang pagnanasa ay hindi naman niyang kasalanan. Pero ang pagpapaubaya sa pagnanasa na kayang sumira ng iba, lalo na kung ito ay banal, ito ay maling kamalian o malaking kamalian at kasalanan, hindi lang sa tao, kundi pati sa Diyos. Hindi masama ang umibig kahit sa isang taong simbahan.
Dahil yung mga taong simbahan, tao pa rin naman yan sila, diba? Same pa rin natin, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Naliliko. Sasabihin ko sana nag-jebs, diba? Pero nasabi ko na. Diba, kumbaga pantay-pantay pa rin. Kumbaga tao pa rin sila katulad natin. Na may pakiramdam din sila. May damdamin at syempre may katawan. Pero ang tanong, Lara, ano ba ang tunay mong hinahanap? Pag-ibig ba talaga? O pagnanasa lang? Kasi kung ang damdamin mo ay nabuo mula sa physical attraction at sexual fantasy, baka hindi talaga pagmamahal ang meron ka, kundi matinding pagnanasa lang doon sa tao o kung sino man itong tinutukoy mo. At wala namang masama sa desire. Pero kung ito ang nagdidikta sa damdamin mo, delikado siyang gawin o delikado siyang maging basihan para sa nararamdaman mo. Ang dami-dami mong pwedeng pagnasahan. Huwag naman sana yung taong sinakripiso ang sarili nila para maglingkod at mangaral sa tao. Yung mga taong simbahang gaya niya, itong tinutukoy mo, ay pumili yan ng landas na may disiplina at sakripiso. May panata siyang tinanggap at ginagawa. Kung papasukin mo tong ganito, nang may intensyong makuha siya, kahit hindi mo naman sinasadya, posibleng maging sanhi ka ng conflict sa pagitan ng kanyang panata at damdamin. At normal naman din ang mangarap, Lara. Pero kapag sa imahinasyon ka na lang natutong mabuhay, baka makalimutan mo harapin ang totoong realidad. Maaaring ang ideal mo sa kanya ay hindi na siya talaga, kundi yung fantasy version niya na nabubuo sa isip mo. Yang imahinasyon mo pwede mong magawa sa iba, like sa kauri mo, kaestado mo. At mas masaya yon, Lara, kasi alam mong wala kang inaapakan na responsibilidad ng tao at malayo pa sa kasalanan. Hindi ka pa makakasgira doon sa pananampalataya ng taong yun. Dahil alam mong same kayo, normal kayong parehas. I mean, normal din naman tong taong simbahan. Pero, wag ka naman maging kasalanan niya para makalimutan niya yung pananampalataya at pinangako niya. So ngayon, gawin mo, mag-move on ka na, Lara. Like, i-channel mo yung energy mo sa mas makabuluhang bagay. Ang dami mong intensity dito sa iyong confession. At kung sa tama mo ito gagawin, ikaw pa ang magbe-benefit. Malalim kang magmahal. Mainit kang magpantasya. At may kakayahan kang sumira o bumuo ng isang mundo kung gugustuhin mo. Yun yung pagkakabasa ko sa'yo. Ayon dito sa pinadala mong confession. So why not redirect that power to creative expression? Malay mo, bagay pala sa'yo maging isang writer. At baka ito ngayon ang eye-opener mo na mas makilala mo yung sarili mo at kung ano pa yung kaya mo. At the same time, hindi mo namamalayan nakaka-move on ka na pala. Kesa nakastuck ka dyan sa isang taong pinagnanasahan mo na hindi naman
pwedeng maging realidad mo. Sabi ni William Mortel, hirap pumatol sa taong may panatang gawain sa Diyos. Sana sa iba na lang pumatol si Lara para safe. Well, valid naman din yung nararamdaman ni Lara. Anong gagawin niya? Yun naman talaga yung totoo niyang nararamdaman. Pero pwede mong itama ito, Lara. Wala namang perfect Pero we can be better. At choice natin yun. At you have the choice. Ang imagination ay sobrang powerful niyan. Kaya sana gamitin mo siya sa paraang hindi mo kailanman pagsisisihan. At tinatanong mo ko kung ipagtatapat mo sa kanya? For me, no. No na, kasi makakasira ka lang para sa kanya. Kumbaga, ikaw yung tukso na sinugo sa kanya, pero naniniwala ako, Lara, mabuti ka pa ring tao. Ikaw na mismo ang lumayo. Kasi kung ang pagmamahal mo ay magdudulot lang ng pagkasira, hindi yan tunay na pagmamahal. Masyado ka ng selfish pag ganun. Sa buhay kasi hindi pwedeng lahat ng gusto natin pwede nating makuha. Hindi ganun yon. Lalo na kung ito ay sa maling paraan. May mga damdamin kahit anong talino ang gamitin natin hindi natin matutumbasan ng kahit anong rason. Alam mong mali, itama mo. Huwag mo nang ipilit pa. Huwag mo nang i-justify pa na ito yung pagmamahal mali nga. Kaya Lara, move on and let go. Isang araw mapapasayo rin yung nararapat para sa'yo. In God's time, in perfect time, at nasa sayo yan. Alam kong mahirap paniwalaan ngayon, lalo na kung siya lang ang laman ng isip mo gabi-gabi. Pero darating ang panahon na may makikilala kang taong kaya kang mahalin at ibalik yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang ilihim, hindi mo kailangang pigilan. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo sa imahinasyon lamang. Yung taong hindi mo kailangang agawin sa Diyos o sa pananampalataya. Kasi siya mismo ang panalangin para sa'yo. Sabi ni Comet Ben, huwag mo na siyang guluhin. Mabigat yan. Kalimutan mo na siya. Makakakita ka ng magmamahal sa iyo. Tao lang tayo at pwede nating ayusin ang ating kapalaran. Yes, tayo ang gumagawa ng ating sariling istorya, ng sariling movie in reality. So may choice ka. At isa pa, Lara, don't forget to pray. Oo, napaka-ironic, di ba? Sa dami ng init sa sulat mo, tapos ina-advise ko sa'yo, magdasal ka. Pero totoo ito. Hindi mo kailangan ipagdasal na kayo pa rin o maging kayo. Ipagdasal mo na mapalaya ka sa bigat na nararamdaman mo. Ipagdasal mong makita mo ang tamang direksyon para sa sarili mo. And believe me, that prayer can save you more than His touch ever could. Sabi ni William Mortel, marami pa naman dyan, Lara, tumingin lang siya sa paligid niya. Walang masama sa nararamdaman mo, pero wag sana sa taong pinili ng Diyos na maging trabahador sa ubasan niya. At napakalaking kasalanan yan.
the cruelest kind of love, is the one that feels right, but can never be right. Grabe, ang intense ng ating letter sender. Kaya sana Lara ngayon, palayain mo na yung nararamdaman mo. Kasi in reality, hindi pwedeng maging kayo. In reality, hindi ka niya pwedeng patulan. Dahil siya ay may sinumpaan. At hanggang ngayon, itinutupad niya yun. So, wag ka sana maging hadlang doon. At hindi mo ba naiisip, Lara? Minsan, for sure, dumadating sa time na nagdarasal ka. Nagdarasal ka sa mga problema mo na hinaharap sa buhay, maliban dito sa nararamdaman mo. Hindi mo ba naiisip minsan, baka kaya hindi ka napapakinggan? Dahil mismong Diyos din ang kinakalaban mo dito sa pagpapantasya mo. So bakit kanya papakinggan doon sa mga dasal mo? So ngayon, alam mo na yung dapat mong gawin. Alam mo kung ano yung tama. At mali na nga ito. So may chance ka pang itama ito. At sana kahit papano nabigyan kita ng linaw sa nararamdaman mo ngayon. And wag mo sanang i-take to as negative. I-take mo to as positive at para sa'yo. And thank you so much, Lara, sa pagiging matapang sa pag-share at pag-confess kay DJ Main. Sobrang na-appreciate ko yan. Maraming salamat, Lara. At sa lahat ng gusto mag-confess, pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page. 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Natapos na naman tayo for another main confession. Kaya naman bukas, sabay-sabay tayong harapin kung sino naman kaya ang nag-confess kay DJ Main. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes yan, 10 p.m. to 12 midnight. Thank you so much, Uy Dental Clinic, Hairty Couture by Caldana, Isabero Microblading, Imprint Customs, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, Fiesta Free Game Apple to Apple, Vanity Lounge Aesthetics, and pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito, sa favorite ninyo, sa lahat ng social media platforms natin, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. At kung hindi ka pa nakakapag-download ng aming app, pwedeng-pwede ka mag-download. Lalo na sa mga Android users dyan, i-search mo lang sa Google Play Store, FMR Philippines. Nang sa ganun, kahit saang lugar ka, kahit wala kang radyo, mapapakinggan mo kami. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, matutulog pa lang, magsisimula pa lang ng araw, mag-ingat po kayo. At maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabing ito. Magkarinigan tayo ulit bukas. Same time, same frequency. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na
Worth it na ang pagpupuyat ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil meron ng magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. Hindi lahat ng pagmamahal ay may kasamang pag-asa. Minsan, may mga damdaming sinisigaw ng katawan, sinisigaw ng puso, pero kailanman ay hindi maririnig ng taong pinili nating mahalin. Hindi mo kailangan habulin ang taong hindi para sa'yo. Kasi darating din ang tamang oras, ang tamang tao, na hindi mo kailangan pilitin kasi siya mismo ang kusa kang mamahalin.